Hindi ko alam kung bakit ko ito ginagawa, kung bakit nanatili pa rin ako kahit pwede ko naman iwanan na lang si Gray. Kayang-kaya naman siguro niya ang sarili niya kahit iwanan ko pa siya, pero ang sunod-sunod kong naririnig niyang pagbabahing ang dahilan kaya hindi ko magawang ihakbang ang mga paa ko paalis. Sisiguraduhin ko lang na mas maayos ang pakiramdam niya saka ako aalis. Nilalamig din si Gray, tatlong kumot nga ang patong-patong na nakapulupot sa katawan niya pero nilalamig pa rin siya. Naaawa din naman ako sa kanya at guilty din ako. Ito siguro ang dahilan kaya hindi ako umalis para iwanan siya. Abala ako sa paggawa ng sopas para kay Gray. Umalis ako kanina sandali para bumili ng gamot sa pharmacy na malapit lang dito. Kailangan uminom ni Gray ng gamot para bumaba ang lagnat niya at nang makaalis na ako. Habang pinalalamig ko ang sopas na niluto ko, sumilip muna ako kay Gray. Natutulog pa rin siya at halatang nilalamig pa rin siya. Bumalik ako sa dining, tamang-tama at medyo lumamig na ang niluto kong sopas para kay Gray. Naglagay ako sa bowl, kumuha din ako ng bottled water mula sa ref, inilagay ko sa isang tray ang mga ito kasama na ang gamot na binili ko. At napagpasyahan kong pumunta na sa kwarto ni Gray. Filled with worry, I watched as Gray shivered. This is my fault. I truly regretted why I left Gray, even though what I did was his fault. I didn't mean to forget him when the heavy rain suddenly poured down. I feel really guilty because he got sick. Nang nakapasok na ako sa loob, agad akong lumapit sa kama ni Gray, inilagay ko muna sa side table ang dala ko saka ko siya ginaisang. Mahina ko siyang niyugyug para magising siya. Dumaing siya at unting-unti niyang ibinuka ang mga mata. Kumain ka muna, para makainom ka ng gamot, Gray, casual lang ang boses ko. Walang emosyon ang mga mata ko habang nakatingin sa kanya. He grunted and then pushed himself to sit up. I quickly placed a pillow behind him so he could lean back comfortably. Thanks, Anya, at sumandal siya dito. Mainit pa rin siya, ramdam ko ang init ng katawan niya. Kumain ka na, Gray. Paano ako makakain? Tanong nito, nakasurvey ako sa kalagayan niya. Oo nga pala. Nanghihina pala at medyo nilalamig siya. Ibig sabihin lang nito, kailangan ko siyang, subuan mo ako. Hindi na ako nagreklamo pa. Wala akong nagawa, umupo ako sa gilid ng kama niya, kinuha ko ang bowl na pinaglagyan ko ng sopas. Ibinuka niya ang labi nang inilapit ko ang kutsara na may lamang sopas sa bibig niya. Pero bigla siyang napaubo pagkatapos niyang lumunok. Bakit? Ang tabang, ang sama ng lasa. Anya, sumama ang tingin ko sa kanya. Ganyan lang ang nalasahan mo Gray dahil may sakit ka. Pero kung wala kang sakit, masarap itong niluto ko. Hindi talaga ako nagluluto. Marunong lang akong magluto ng sopas dahil ito ang madalas kong kinakain pag may lagnat ako. Really? Tumaas ang sulok ng labi niya. Huwag ka nang magreklamo, Gray. Kainin mo na lang ta para makainom ka ng gamot, nakasimangot kong sabi. Pasalamat ka at ipinagluto pa kita. Hindi ko naman sinabi na hindi ko kakainin. Ikaw ang nagluto, lisipin ko na lang na ikaw ang kinakain ko. Hindi ko masyadong narinig ang mga huling katagan na sinabi niya dahil sa mahina lang ang boses niya. Napakunot noo ako, pero hindi na ako nagtanong. Baka kung ano pa ang sinabi niya na magpakulo lang ng dugo ko. Sinubuan ko siya muli, kumain naman siya. Pagkatapos ng ilang minuto, naubos na rin niya ang sopas na dala ko. Inilagay ko ang bowl sa tray, kinuha ko ang gamot at isang bottled water. Binuksan ko muna ang bottled water bago ko iniabot sa kanya ang mga ito. Uminom ka na, ani ko sa kanya. Kaagad naman niyang sinunod ang sinabi ko. Pagkatapos ay nahiga siya muli sa kama, nagkumot siya. Inayos ko ang kumot niya. Nilalamig ako, halatang ang nilamig siya. Hindi na ako nagsalita, lumapit ako sa aircon. Tuluyan kong pinatay ito kahit pa sobrang mahina na ito, siguro naman hindi ka na malalamigan, ani ko sa kanya, I need you, baby. Please, don't leave me. Haupa din ang lagnat mo mamaya, Gray. Aalis na din ako. And please, next time, stop calling me baby. Alam mo naman na wala kang karapatan hindi ko napigilan sambit, hindi ko na nagugustuhan ang madalas na pagtawag niya sa akin ng baby. Lamatay ang lungkot sa mga mata niya pero sandali lang, at hindi ko na naman maintindihan ang emosyon na nakikita ko sa mga mata niya.
Dahil napakasalbahe pa rin niya. Ako ang magdesisyon para sa sarili ko. Tigilan mo ako, Mr. Montreal. I will reclaim you, my wife. You were once mine. You are mine now. You belong to me for eternity. At hindi ko hahayaan na mapunta ka sa iba. What's mine is mine. And you are my property, Christel, madiin na sabi niya sa akin. Naniningkit ang mga mata ko sa sinabi niya. Hindi na ako nagsasalita at mabilis akong lumabas mula sa kwarto niya. Kinuha ko ang bag ko, liwan ko na talaga si Gray. Hindi naman siguro siya mamamatay kung iiwan ko na siya. Wala sa mood si Gray, bonus na bonus ang pakiramdam niya. Nagising nga siya kaninang umaga na wala na siyang sakit pero ang katotohanan na iniwan siya ni Christel na walang pollen ay ang dahilan kaya wala siya sa mood ngayon. Hindi naman siya galit kay Christel kundi nagtatampo lang siya dito. Sa sarili niya siya galit dahil hindi niya napigilan ito na magsalita ng kahit ano na ikakainis ni Christel sa kanya. Aminado siya na nasasaktan siya sa mga salitang nanulash sa labi ni Christel. Parang matalim na kutsilyo ang mga iyon na isinaksak sa puso niya. Frustrated na siya sa pag-iisip ng kahit ano para mapagtanto ni Christel na siya ang mahal nito at hindi si Harvey. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kung hindi si Harvey ang susuko kay Christel, then dapat si Christel ang susuko kay Harvey. Pero paano? Ano ang gagawin niya para hihiwalayan ni Christel si Harvey? Napatayo siya, nagpalakad-lakad siya habang nag-iisip pero sumasakit na lang ang ulo niya ay wala pa rin siyang naisip na plano. Kinalma niya ang sarili. Hindi siya dapat magpadala sa frustration niya. Kung magpapadala siya dito, mas lalong hindi siya makapag-isip ng tama. Hindi siya dapat susuko. Hindi niya isusuko si Christel sa kaibigan niya. Naniniwala siya na mahal pa rin siya ni Christel, kailangan lang nito na maalala siya. Boss, Gray, I'm sorry kung nadisturbo kita. Hindi naman talaga ako magpaparamdam sa'yo kung hindi ko lang kailangan. I just want to know kung sino ang lalaking nakasama ko sa gabi na yon. Diba, napag-usapan na natin ito na sekreto ang identity ng lalaking yun. Tulad lang na hindi niya malalaman kung sino ang babaeng nakakasama niya ng gabing iyon. Bahagi yan sa napagkasunduan. Nagbayad kami ng tama. I know, napatulo ang luha nito. Pero kailangan kong malaman kung sino siya, Gray. Kailangan ko siya, Gray. Kailangan siya ng anak naming dalawa. Napaawang ang labi niya sa narinig. May anak kayong dalawa? Awang labi na tanong ni Gray dito. Pero maya-maya lang lihim siyang napangiti. Tumango ito. I'm sorry Gray kaya lang, it's okay Ayana, ngumiti siya. Sa totoo lang, isa kang ang hulog ng hanggit sa akin, aniya dito, ito naman ang napanganga. Nakatitig si Gray sa babaeng nasa harapan niya. Aminado siya na sumaya siya sa narinig niya dito na may anak ito at si Harvey. Parang nagkaroon siya ng pag-asa. Sunod-sunod pa rin ang pagtulo ng luha nito na para bang may malaking problema ito. Tuldok, hindi naman talaga ako pupunta dito para alamin sa'yo kung sino ang lalaki na yun, Gray. Pero kailangan ko lang talagang malaman. We have a son. He is now 5 years old. Ilang buwan na ang nakakalipas na pabalik-balik kami sa hospital dahil nanghihina ito at laging nahihimatay. Nung una sinabi ng doktor sa akin na anemic lang ang anak ko. May iniresita na gamot. Lumakas naman muli ang anak ko. Pero nagkaroon na siya ng mga pantal-pantal, muntika na siyang nawala sa akin, Gray. At ngayon, kailangan ko ang ama niya dahil kailangan ng anak ko ng bone marrow transplant. Dalawa na lang kaming natitira ng kapatid ko at pareho kaming hindi nagmatch sa anak ko. Meron aplastic anemia ang anak ko at bone marrow transplant na lang ang makakaligtas sa kanya. Ang ama na lang ng anak ko ang pag-asa ko, Gray. Kaya nakikiusap ako. Please, sabihin mo sa akin, naiiyak na sabi nito na nagpaurong sa kanya. Naaawa siyang nakatingin dito, napakahirap ng sitwasyon nito. Hindi pala ito ganun kasimple. Malayo pala ito sa inaasahan niya. At lalong hindi niya pwedeng gawin ang pinaplano ng utak niya nang nalaman niyang may anak ito at si Harvey. Aminado siya, na nakaisip na naman siya ng hindi kanais-nais kanina. Plano niya itong gamitin laban kay Harvey. Plano niyang makipagtulungan dito para mapaghiwalay sina Harvey at Christel.
Ang hihilingin kasi sana niya nakapalit sa pagsasabi niya kung sino ang lalaking nakasama nito sa gabing binayaran nila ito ay ang akitin nito si Harvey pero ngayon na narinig na niya ang dahilan nito kung bakit gusto nitong malaman kung sino ang ama ng anak nito ay hindi niya mapigilan manggilabot sa naisip niya kanina. Iniabot niya dito ang isang pack ng dry tissue para gawin pamunas nito sa luha nito. Kumuha naman ito at pinunasan nito ang luha nito. Hinintay muna niya na mahimasmasan ito kahit papaano sa pag-iiyak nito. Isang buntong hininga muna ang pinakawalan niya bago siya nagsalita. I understand, aniya, puno ng simpatiya ang tinig niya. Don't worry, ako mismo ang gagawa ng paraan para magkita kayong dalawa. Ako na din ang magpapaliwanag sa kanya. Dapat na niyang ihanda ang sarili. Baka bubugbugin siya ni Harvey pag malaman nito ang ginawa niya noon. Ang ginawa niya noon kay Harvey at dito ay isa sa mga kalokohan na pinagsisihan niya. Pero may rason naman siya kung bakit nagawa niya yun. Pero pwede ko bang malaman kung sino ang lalaki na yun, Gray? Para handa man lamang ako kung sino ang haharapin ko. Tanong nito, nakikiusap pati ang tinig nito sa kanya. Bumantong hininga muna siya bago niya sinabi dito kung sino ang lalaking nakasama nito ng gabing iyon. Para naman itong nakainom ng suka dahil sa pamumutla nito pagkatapos niyang sabihin dito kung sino ang lalaking iyon. Kitang-kita niya ang takot sa mga mata nito. What are you doing here? Nandito ka naman ba para sabihin sa akin na layuan si Christelle? Agad na tanong sa kanya si Harvey, kapapasok lang niya sa opisina nito. Hindi niya ito sinagot, umupo siya sa upuan na nasa harapan ng mesa nito. If this is all about Christelle, I tell, this is not all about Christelle. Aniya, hindi niya alam kung paano simulan ang gusto niyang sabihin dito. Humugot muna siya ng malalim na hininga saka siya nagsalita muli. It's about what happened on your 24th birthday. At sa tingin ko ang dahilan kaya nilayuan ka ni Ayana. Natagpuan na lang niya ang sarili na nagkwento dito. Habang patuloy ang pagkukwento niya dito sa nangyari noon, mas lalong tumalim ang titig nito sa kanya. Hindi lang naman niya ito kasalanan kundi silang lahat na magbabarkada pero siya pa rin ang nakaisip ng plano na yun. At nakaisip kung sino ang babaeng babayaraan nila. Sa madaling salita, siya pa rin ang mastermind. Pagkatapos niyang sabihin ang nangyari noon, tumayo ito, napatayo din siya. Humakbang ito palapit sa kanya at tulad ng inaasahan niya isang suntok ang ginawa nito sa kanya. Masakit ang suntok nito pero mas pinili niyang wag nang gumanti pa. Siya ang may kasalanan dito kung tungkol sa nangyari noon, kaya tatanggapin niya ang suntok nito ngayon. Paano mo ito nagawa? Paano niyo ito nagawa sa akin? Galit na tanong ni Harvey. Pasensya na bro, hindi naman namin inaasahan ang mangyayari pagkatapos. Ang plano namin, ipaalam sa'yo ang totoo sa mismong birthday party mo pero hindi namin inaasahan na lalayo si Ayana sa'yo. Paano hindi niya ako iiwasan kung inakala niya isang maruming babae na siya? Kung sana sinabi niyo na lang sa akin ang problema niya at hindi niyo sinamantala ang sitwasyon. Nakahanda naman ako na tulungan siya. Pero ginamit niyo ang pera niyo at ginamit niyo ito para lang mga kaibigan ko ba talaga kayo? Matalik ba talaga kitang kaibigan? Galit at frustrated na tanong nito. I'm sorry. Napagtanto din naman namin ang mali namin pero huli na. At isang pagkakamali dahil hindi namin itinama ito. Hinayaan namin na manatiling sekreto ang lahat. We didn't know that hindi niya kayang ituloy ang sasabihin. He is so guilty. Hindi ko din naman inaasahan na tinamaan ka sa kanya ng totoo. I heard narinig kita bro, pinagpustahan nyo lang ng iba mong mga kaibigan ang makuha mo siya. We just helping you. Nakatulong pa kami sa problema niya nung mga panahon na yon. Ito naman ang hindi makahumas sa narinig. Fine. May kasalanan nga siguro siya pero may masamang balak naman ito kay Ayana noon. Sa madaling salita, pareho lang silang gagaw nito. Bumantong hininga siya. Pareho silang bumantong hininga. Oo pare, kasalanan ko na. Hindi ako dapat nangialam sa'yo noon. Sana hindi na lang si Ayana ang babaeng binayaran ko para regalo namin sa'yo sa birthday mo. Sana hinayaan ko na lang siya na paglaruan mo. Para ikaw na lang yung mag-guilty. I always did mistakes which later on, I regretted. Alam na alam mo yan. Kaya nga nagkaroon ka ng pagkakataon na agawin si Christelle sa akin dahil sa pagkakamali ko.
Pero plano ko nang ayusin lahat ng pagkakamali ko pati na ang pagkakamali ko kay Christel. Matalim pa rin ang titig nito sa kanya, pero alam niyang mas kalmado na ito kaysa kanina. Kanina kasi parang papatayin na siya sa titig nito. At aminado siyang kayang-kaya siyang patayin nito kung gustuhin talaga nito. Ano bang problema ni Ayana? Ang lumabas sa labi nito. Tungkol sa anak niyo pero siya na ang baalang may anak kaming dalawa. Oo, sinabayan niya ng tango. Tila napakalma na naman ito sa sarili nito. Hindi niya kayang ipaliwanag ang emosyon ng mga mata nito. Nasaan siya? Sinabi niya dito kung saan makikita nito si Ayana. Pagkatapos niyang sabihin dito kung nasaan ang babae, malalaki ang hakbang nito palapit sa pinto pero bago pa ito makalabas, may pahabol siya dito. Happy Father's Day bro! Napalingon ito sa kanya. Come on, araw ngayon ng mga ama. Asshole! Kuyom na kamaong sambit nito. Oo nga pala. Kung inakala mo na magagamit mo ang katotohanan na may anak ako para makuha mo si Christel mula sa akin, nagkakamali ka bro. Tutulungan ko si Ayana kung ano ang problema niya but I won't give up Christel on you madiin sabi nito bago siya tuluyan iniwan nito. Naikuyom niya ang kamao. Banas na banas siya sa sinabi ng kaibigan. Pagkagaling niya sa opisina ni Harvey, napagpasyahan niyang dumiretso sa bahay ng Tito Sancho at Tita Atasha niya para bisitahin si Christel. At dahil sa Father's Day ngayon, ang idadahilan niya ay personal niyang pinuntahan ang mga tito niya at pinsan para batiin ang mga ito. Para hindi mahalata na si Christel talaga ang sadya niya kaya nagdala pa siya ng laruan para sa mga anak ni Summer. Kunot-noo siya, bakit nakasara ang entrance door ng mansyon ng tito at tita niya? Anong nangyari? Hinawakan niya ang doorknob, nakabukas naman, hindi naman nakalock. Ano bang nangyayari? Ngayon lang ito nakasara at tahimik din ang buong paligid. Napagpasyahan niya na buksan ang pinto at saktong pagbukas niya ay ang Happy Father's Day, Tito Savvy. Ang narinig niya sabay pagsabog ng party poppers at naligo siya sa mga confetti na inalabas mula dito. Nanlaki ang mga mata niya. Napatingin siya sa mga nagsasalita at 5 mga bata ang sumalubong sa paningin niya. Kilala niya ang tatlo pero napokus ang paningin niya sa 2 batang babae na nakatingin din sa kanya, parehong may hawak na bow at arrow ang mga ito. At hindi niya maintindihan kasi parang hindi niya kayang ipaliwang. Naninigas siya habang nakipagtitigan siya sa 2 bata. Hey, why does Uncle Savewise's face seem to have changed? Ani ng isa, parang may kahawig ito na hindi lang niya maalala kung sino. That's because he is not our Tito Savvy, sagot ng isang anak ni Summer. So, it means he ruined our plan. Ani naman ng isa at kamukha ito ni Christel. Oo, kamukhang-kamukha talaga ito ni Christel. It seems that. But he is our, so, he is an intruder, ani ng isa. And what we do to the intruder? Nagkatinginan ang 2 bata. Nakatitig lang talaga siya sa mga ito. Pero maya-maya lang napasigaw siya at napaiwas-iwas nang ginamit ng mga ito ang hawak na bow at arrow. Tina-target siya ng mga ito at nataman ang noo niya. Mukhang tuwa-tuwa pa ang mga ito sa ginawa sa kanya. Pati ang mga anak ni Summer ay tawang-tawa din na parang naglalaro lang sila. Siya lang siguro ang hindi natutuwa. Hey, young ladies, itigil niyo yan. Hindi ako natutuwa, saway niya sa mga ito. Pero patuloy pa rin ang mga ito sa ginagawa at hindi nakikinig sa kanya. Tuwang-tuwa pa ito dahil sa nakita siyang nahihirapan. Girls, stop that. Boses na narinig niya. Tumigil naman ang 2 bata. At parang naging maamo bigla ang mga ito. Si Savvy ang nagsasalita at kapapasok lang nito. Umayos siya ng tayo at napabilang siya sa pinsan. Bro, sino ba ang 2 tiyanak na yan? Tanong niya kay Savvy, pabulong lang, baka marinig pa siya ng 2. Greba, nakakatakot ang mga ito. Parang lihim pa siyang pinagtatawanan ng mga ito. Christel sa kanilang 2 ni Savvy. What happened here? Tanong ni Christel, si Savvy ang tinanong nito, ni ayaw nitong sulyapan siya. Galit pa siguro ito sa kanya dahil sa mga sinasabi niya dito sa condo unit niya. Pero kahit galit ito sa kanya, kailangan niya itong komprontahin. Ipinaliwanag naman ni Savvy ang nangyari. Saka palang burmaling si Christel sa kanya. Pasensya ka na sa ginawa ni na Alicia at Zahara sa'yo. Malakas kasi ang pakiramdam nilang 2. Alam nila kung ayaw ko yung tao. Anito,
alam niyang galit pa rin ito sa kanya. Well, kung galit ito, galit din siya. We need to talk, aniya kay Christel, maaturidad ang boses niya. Nangangahulugan ito na hindi ito pwedeng tumanggi, kailangan siyang harapin nito at kausapin. Ano ka sa tingin mo at kailangan mo akong kausapin, Christel, madiin niyang sabi. Kailangan mo akong kausapin, Christel, madiin niyang sabi. Isang buntong hininga ang pinakawalan nito at masama ng tingin nito sa kanya. Later, kinalma si Christel ang naiinis na sarili. Wala siyang nagawa kundi ang harapin si Gray. Ano na naman kaya ang kailangan nito sa kanya? At parang galit ito. Nagalit ba ito sa ginawa ni na Alicia at Zahara dito? Kung yun nga ang dahilan, napakaisip bata din pala nito. Ano ba ang pag-uusapan nating dalawa? Tanong niya agad kay Gray nang nakapagsarinlan silang dalawa. Hanggang kailan mo planong itago sa akin ang totoo? Tanong nito na nagpakunot-no sa kanya. Katotohanan. Ano ba ang ibig mong sabihin ha? Ang dalawang bata na yon, anak ba natin ang dalawang bata na yon? Hindi siya agad nakahuma sa tanong nito. Ano, anak? Sabihin mo na sa akin ang totoo, Christel. Alam kong anak nating dalawa ang dalawang bata na yon. At kaya ka lang siguro nagkukunwari na may amnesia para hindi ko malaman ang katotohanan na may anak tayong dalawa. Aminin mo na sa akin, Christel, galit na sabi nito. God, nababaliw ka na ba, Gray? Dinagdagan na naman nito ang frustration niya dito. Hindi ako nababaliw, Christel, naramdaman kong anak ko ang mga bata na yon. Nanggagalaiti ito. Itatago mo din ba sa akin ang katotohanan ito? Sasabihin mo din ba sa akin na si Harvey ang ama ng mga bata na yun para maitago sa akin ang totoo? Hindi siya makapagsalita sa narinig niya dito. Madali lang naman sabihin dito ang totoo na hindi niya anak sina Alicia at Zahara pero talagang nanawmid ang dila niya dahil sa kabaliwan na pumapasok sa isip nito. Napakalma siya sa sarili niya. Sunod-sunod ang paglanghap niya ng hangin. Magsasalita na sana siya pero naunahan na naman siya nito. Fine. May anak nga si Harvey, pero hindi ikaw ang ina ng anak niya. Napaurong siya sa sinabi nito. Napanganga siya. Anong sabi mo? Awang labi niyang tanong dito. Tila ito na naman ang napaurong. Tila ngayon lang na-realize nito na kung ano't ano na ang mga sinasabi nito. What did you say? Could you repeat that? Harvey has a child with another woman. Paniniguro niya sa narinig. I'm sorry, hindi ko sinasadya na may anak ba si Harvey sa ibang babae o isa na naman ito sa mga gawa-gawa mo para magkasiraan kaming dalawa. Hindi na niya napigilan ang galit. Sumusobra na talaga. Ano, tila hindi ito makapaniwala sa nanulas sa labi niya. Aminin mo ng gawa-gawa mo lang ang sinabi mo kanina. Walang anak si Harvey sa iba dahil hindi magsisinunggaling sa akin ang boyfriend ko. Hindi niya itatago sa akin ito, kung totoo man ito. Kaya alam kong nagsisinunggaling ka. Napakasinunggaling mo talaga, gago ka. Buweset na ako sayo, bulyo niya dito. Tila kinalma naman nito ang sarili. Sunod-sunod ang paglanghap nito ng hangin. Hindi ko sinasadya na sabihin sayo ang totoo dahil alam kong si Harvey lang ang may karapatan na sabihin ito sayo pero hindi ako nagsisinunggaling. May anak si Harvey at ngayon lang niya nalaman ang tungkol dito. Nagkikita nga sila ngayon ng ina ng anak niya dahil may sakit ang anak nilang dalawa. Hindi niya alam ang sasabihin at maramdaman niya sa sinabi nito. Hindi ako nagsisinunggaling sayo, Christel, lahat ng sinasabi ko sayo ay totoo. Now, I need you to admit the truth to me once and for all. You don't really have amnesia, it's just a way for you to avoid discussing our past. Those children I saw a while ago, they are mine, aren't they? I could feel that they were my own flesh and blood, Christel. Please, no more lies. I'm begging you, tell me the truth, Christel. I need to know. Mas tumalim ang titig niya dito. God, ano ba yung pinagsasabi mo, Gray? Kinalma na naman niya ang sarili. Nagtaas baba ang dibdib niya sa inis kaya para siyang kinakapos sa paghinga. I don't know where do you get the idea na anak ko sina Alicia at Zahara. And what worst, inisip mo pa talaga na anak mo sila. Alright, you want the truth, because you're driving yourself crazy with all these wild ideas. Alicia and Zahara aren't my daughters, they're my sisters.
Are you satisfied now that I've told you the truth? And another thing, I truly don't remember you, Mr. Montreal. Even if you could open my head and search my mind for any memories of you, you'd find nothing because everything you're saying is completely fabricated. None of it is real. So please, stop deluding yourself and accept the reality. Tila naman nanigas ito sa sinabi niya. Kitang-kita niya din ang lungkot sa mga mata nito. Hindi na niya kayang kaharap pa ito ng mas matagal. Talagang naiinis lang siya dito. Bawat encounter nilang dalawa ay madidagdagan lang ang galit niya dito. May iwan na kita Mr. Montreal, wala na akong sasabihin sa'yo. Ani niya sa kanya ito tinalikuran para iwanan na. Pero napatigil siya nang bigla siya nitong niyakap sa baywang niya. Mula sa likod, niyakap siya nito sa baywang niya. Nagpupumiglas siya, pinilit niyang kumawala mula sa mahigpit na yakap nito sa kanya. Pero mas hinigpitan nito ang pagyakap nito sa kanya. At hindi siya makakawala mula dito. Please Christelle, remember me, baby. Please, try to remember me. Alam kong nagkamali ako sa iyo noon at gusto kong itama ang mga pagkakamali na yun pero paano ko itatama ang mga yun kung hindi mo ako naalala, kung hindi mo ako bibigyan ng pagkakataon. May nakausap akong doktor, matutulungan kanya para maalala mo ang lahat ng tungkol sa akin. Wala ka naman amnesia defense mechanism mo lang ang nangyayari ngayon sa'yo. At hindi ka aware dito kaya kailangan mo ng counseling at therapy. At saka, may anak si Harvey sa ibang babae, hayaan mo na siya sa pamilya niya. Naikuyom niya ang kamao, at nagpupumiglas siya mula dito. Bitawan mo ako, Gray, madiin na sabi niya dito. Christelle please. Bitawan mo ako sabi, Gray, galit na galit niyang sabi. Pinilit na naman niya ang makawala mula dito. Ginawa naman nito ang sinabi niya. Binitawan naman siya nito. Galit na galit niyang hinarap ito. Gusto niya itong sampilan pero pinigilan lang niya ang sarili niya. Nanlilisik ang titig niya dito. Alam mo Gray, may mga pagkakataon din naman na gusto kitang paniwalaan, pero hindi ko talaga maintindihan kung bakit mas gusto kong paniwalaan na nagsisinunggaling ka lang. I have this feeling na kung totoo man na may nakaraan nga tayong dalawa, mas gusto kong hindi na maalala ang mga iyon. Sa tingin ko, mas peaceful ang buhay ko pag hindi ko maalala ang kahit ano tungkol sa'yo. Ani niya dito habang nakatingin siya sa mga mata nito. I don't want you, Gray. I don't want to remember you, even if what you're saying is true. Do you know why? Because I don't like your attitude. I can't stand you because I despise your guts. There are times when you want to lower your pride, but you refuse to be outdone. And by the way, so what if Harvey has a child with another woman? He's still the one I love, and he's the man I want to marry. If it's not him, then I'd rather not get married at all. Walang pag-aling lang sabi niya dito. And anyway, kung totoo ngang ex-husband kita, hindi ako babalik sa'yo dahil paniguradong sinaktan mo lang ako noon kaya nagkahiwalay tayong dalawa. There's no way that I will accept you again in my life, kahit tamaan ka pa ng kidlat. Pagkatapos niya itong sabihin, tinalikuran na niya ito. Walang nagawa si Gray kundi ang sundan lang ng tingin ng papalayong si Christelle. Bigong-bigo ang pakiramdam niya. Bakit ba lahat ng ginagawa niya, pakiramdam niya mas lalong lumalayo ang loob ni Crystal sa kanya imbes lalambot ito? Ano bang problema sa mga ginagawa niya? Maya-maya, nipaurong siya nang nakita ang mga kapatid ni Crystal na nakatingin sa kanya. Kinalma niya ang sarili at nginitian niya ang mga ito. Kumaway pa siya. Kailangan niyang hulihin ang loob ng dalawa para lalambot si Crystal sa kanya. Pero binulatan lang siya ng mga ito. Galit din ang mga ito sa kanya. Kaharap ni Crystal ang nobyo niyang si Harvey, may ipagtatapat daw ito sa kanya. May ideya na siya sa sasabihin nito dahil nasabi na nga ni Gray nang hindi sinasadya sa kanya ang tungkol sa pagkakaroon ng anak ni Harvey. Pero mas pinili niya na manahimik na lang at baka dumagdag pa ito sa away ng dalawa. Crystal, I don't know how to say this, tila nahihirapan itong sabihin sa kanya. Hindi ko din alam ang tungkol dito noon. But I have a son, Crystal. He is now almost 6 years old. Isang one-night stand lang ang nangyayari sa aming dalawa ng ina ng anak ko. Confessed nito sa kanya. Aminado siya na hindi na siya masyadong nasaktan sa narinig.
Inihanda na kasi niya ang sarili kagabi pa. Alam niyang sasabihin ni Harvey ito sa kanya. I'm sorry. It's okay. I understand. Aniya dito. Hindi ka naman nagtataksil sa akin, hindi pa tayo magkakilala nung mga panahon na nagkaroon kayo ng one-night stand ng ina ng anak mo. Kaya naintindihan ko, ngumiti pa siya dito para mabawasan ang bigat na dinadala nito. Thank you Christel, ngumiti ito. Pero lamatay din agad ang lungkot sa mga mata nito. Alam niyang may mabigat itong dinadala. My son, he is sick. Malala ang sakit niya, kailangan niya ako. Sunod-sunod na ang kwento nito sa kanya. Nakaramdam siya ng awa at lungkot para sa anak nito. Ramdam na ramdam niya ang sakit na di naramdam nito. Alam niyang mahal nito ang anak nito. Hinawakan niya ang kamay nito na nakapatong sa mesa. Ipinaramdam niya dito na karamay siya nito sa laban na ito para sa anak nito. Na naintindihan niya ang damdamin nito. Maya-maya lang, naglalakad na sila ni Harvey sa pasilyo ng hospital, dinala siya ni Harvey nang pinuntahan nito ang anak. Kumatok muna si Harvey sa private room na kinuha nito para sa anak nito. Agad naman bumukas ang pinto at sumalubong sa paningin niya ang isang babae. Maganda ito at halos katulad lang sa kanya ang pangangatawan nito, kasing tangkad lang din niya ito. Nilakihan ng babae ang bukas ng pinto at napaurong siya nang nakita si Gray sa loob, busy ito sa pakikipag-usap sa batang nakaupo sa kama, kaya hindi napansin nito ang pagdating nilang dalawa ni Gray. Naramdaman niya na humigpit ang paghawak ni Harvey sa kamay niya kaya napatingin siya dito. Kunot-noo siya, tila kasi yumigting ang panga nito at naging sabog ang kilay. What is he doing here? Tanong ni Harvey sa babae. Binisita lang niya si Hendrix, may mga laruan din siyang dinadala, nakangiting sabi ng babae. Naramdaman niya ang pagkalma ni Harvey sa sarili nito. Sunod-sunod, galit ba ito? This is Christel, ani ni Harvey kalaunan. Baby, this Ayana, my son's mother. Pakilala ni Harvey sa kanila ng babae sa isa't isa. Sitwasyon ng mga magulang. Hello, how are you, Hendrix? Nakangiti niyang bati sa bata. Nguniti naman ito sa kanya at sinagot siya. Hinayla siya ni Harvey kaya napaupo siya sa tabi nito. At kinausap nila si Hendrix. Bibong bata ito kahit may sakit. Maya-maya lang, napatayo si Gray. Hindi niya napigilan at nasundan niya ito ng tingin, lumapit ito kay Ayana. Busy si Ayana sa kung ano, pero pakiramdam niya, naghahanap lang talaga ito ng pwedeng gawin. Naiilang kaya ito sa presensya niya. Tinulungan ni Gray si Ayana sa ginagawa nito, nag-uusap ang dalawa pero mahina lang ang boses ng mga ito kaya hindi niya naririnig. Si Harvey naman ay patuloy lang sa pakikipag-usap sa anak nito. Ibinalik niya ang focus sa mag-aama. May itinatanong din siya kay Hendrix na sinasagot naman nito. Maya-maya lang parehong nabaling ang atensyon namin ni Harvey kina Ayana at Gray nang napatawa si Ayana at tumawa na rin si Gray. Kitang-kita niya ang pagkayam ni Harvey sa kamao nito. Nang napatingin siya sa mukha nito, napakatalim ng titig nito kina Ayana at Gray na nagtatawanan parent. Ano ba ang plano mo ha? Bakit mo binibisita ang mag-iina ko? Napatingin si Gray sa kaibigan na si Harvey. Hindi niya lubos akalain na pupuntahan siya nito sa opisina niya agad. Sa tansya niya, pagkagaling nito sa hospital ay dumiretso ito sa kanya para komprontahin lang siya sa ginawa niyang pagbisita kina Ayana at Hendrix. Madilim ang anyo nito at matalim ang titig nito sa kanya. Halatang galit na galit ito. Anong problema nito? Nagseselos ba ito? Bawal ko bang bisitahin si Ayana at ang anak niya? Anong binabalak mo? Man, I don't know what's going through your head. I just want to visit Ayana and your son. Is there anything wrong with that? I just want to make up for the wrong I did to her in the past. Wala. Depende yun sa kung ano ang pinaplano mo, naging irrational ito bigla. Wala naman talaga siyang masamang intensyon sa pagbisita niya kanina. Gusto lang niyang malaman ang kalagayan ni Ayana at ng anak nito. Nakibalita na rin siya sa kalagayan ng anak nito. Kahit pa nandyan na si Harvey at sigurado naman siya na hindi pababayaan nito ang dalawa, pero plano pa rin niyang tumulong sa dalawa sa kahit anong paraan. Sabihin mo nga sa akin, plano mo bang gamitin si Ayana laban sa akin? Plano mo ba siyang gamitin para magkahiwalay kami ni Christel? Yan ba ang plano? Naiinis na siya sa kaibigan. Talaga bang wala siyang gagawin mabuti para dito? Napatayo siya.
Bonus na bonus siya. Yan lang ba ang tingin mo sa akin, asshole? Hindi ba pwedeng magmamagandang loob lang ako? Totoong nag-alala ako kay Ayana at sa anak niyong dalawa. Hindi ka ganyan, bro. We both know that. You are selfish, bro. Napaawang labi siya. Hindi talaga niya maintindihan ang inasta ng kaibigan niya. Wait a minute, let's clear this up, bro. Are you acting this way because you're jealous that I visited Ayana? Kunot-noo na tanong niya dito. Napaurong naman ito at napaawang ang labi. Nagseselos. Bakit naman ako magseselos? I just don't want you to do something stupid again and use them against me. Fine. I admit I've made a lot of mistakes, but I've also done a lot of things right. And I have no bad intentions towards Ayana and your son. Damn it, bro. Your son is sick. How could you think such a thing, unless you're really just jealous? Hindi na naman ito nakasagot. Uupo na sana siya muli nang may biglang sumagi sa isip niya. Pareho niyang inalala sina Ayana at Cristel. Magkatulad ang taas at pangatawan nina Ayana at Cristel. Pareho din ang dalawa na may nunal sa batok at maliban pa dito, magkatulad ang amoy ng dalawa, dahil same lang yata ang cologne na ginamit ng mga ito. Mahilig sa cologne si Cristel, hindi ito mahilig sa perfume, kaya nga masasabi niya na napaka-natural lang talaga ng amoy ni Cristel. Then, naalala niya ang mga sinasabi ni Harvey sa kanya. Pero akin naman dapat si Cristel, ikaw lang naman ang nangagaw sa kanya mula sa akin dahil nagkataon lang na ikaw ang gusto niya. Nagkaroon ako ng pagkakataon na bawiin ang akin and I grab it. Hindi ako ang nagtaksil sa ating dalawa kundi ikaw. Una siyang naging akin. She, mine, not yours, moron. Teka, ano bang ibig mong sabihin? Hindi kita maintindihan, gago. Alam natin pareho kung ano ang totoo, Gray. So, stop pretending that you don't know anything just to get Cristel. I'm not stupid, I know the truth. Stay away from Cristel. She's mine, and that's how it should be. Sa isipin ito, hindi niya mapigilan na idiniin ang titig kay Harvey. Bakit ganyan ka makatitig sa akin? Kunot-noo ito, magtapat ka nga sa akin, bro. Inakala mo ba na ang babaeng nakasama mo sa gabing iyon ay si Cristel? Hindi niya mapigilan tanong na nagpaawang ng labi nito. The next few days, Harvey became busy with his father's duty kaya hindi na kami masyadong nagkikita. Naintindihan ko naman na ang kalagayan ng anak niya at kailangan niyang bumawi dito. While he was busy with his son, I am busy with my work too. That's why, nandito na naman ako sa resort ni Gray. I have been talking with his interior designer, discussing the furniture needed for the place. I also showed her a portfolio of designs so she could choose. She can also request a specific design if she thinks of something better. Anong ginagawa natin dito, Gray? Laking matang tanong ko kay Gray nang hininto niya ang kotse. Pumasok kami sa isang maliit na kalsada kanina at medyo liblib na nga ang lugar na ito. Pauwi na sana kami pero ang sabi niya sa akin, may dadaanan lang daw siya sandali. At laking mata ako dahil hininto niya sa kotse malapit sa isang sapa na tanaw ko ngayon. Kailangan natin tumawid ng sapa, hanggang dito na lang ang kotse. Sagot niya, ano ba talaga ang pinupuntahan mo dito, Gray? I have a farm here. Nung isang taon ko palang sinimulan. May mga pinagkakatiwalaan lang akong mga tauhan na siyang nagmamanage dito. Gusto ko lang bisitahin kasi ilang buwan na rin mula nung huli akong bumisita. Aniya, well, kung pagdating naman sa pagnenegosyo, talagang nakakamangha siya na hindi lang siya umasa sa negosyo ng pamilya niya. Nung bata ako pangarap ko ang magkaroon ng farm. Pakiramdam ko kasi na nakaka-relax ito. Pero pangarap lang naman iyon ng isang bata at sa totoo lang, hindi pa talaga ako nakapunta sa isang tunay na farm. So, let's go? Nakangiting sabi niya sa akin. Dito na lang ako, hihintayin na lang kita, ani ko sa kanya. Come on Cristel, gusto ko din ipakita sa iyo ang lugar. Believe me, talagang magugustuhan mo. I am tired Gray, I will just stay here inside the car. I don't want to go with him. My presence is not important anyway, magpapahinga na lang ako sa loob ng kotse niya.
Maalala ko lang ang childhood dream ko at mainggit lang ako sa farm niya pagsasama ako sa kanya. Di ba childhood dream mo ang magkaroon ng farm? Tanong niya na nagpaawang ng labi ko. Nung ibinibenta sa akin ng kakilala ko ang lugar na ito, isang farm agad ang naisip kong gawin sa lugar since farm naman talaga ito bago ko pa nabili. I'm doing a bit of renovation in the area. The real reason I decided to keep it as a farm is because I remembered what was written in Summer's scrapbook, that having a farm was your childhood dream. Nabasa mo ang scrapbook ni Summer? Awang labi kong tanong sa kanya. Oo, kinuha ko nga ang isang picture mo doon. Ang cute mo kasi sa paningin ko. Nagpa-print nga ako ng small version ng picture na yun at inilagay ko sa pitaka ko. Gusto mong makita? Anito, nakangiti pa sa akin. Naumid ang dila ko sa sinabi niya. Hindi ko din alam kung paano mag-react sa narinig ko sa kanya. Hindi ko mapigilan at bumabalik sa isip ko ang pinag-uusapan naming dalawa ni Summer kagabi. I ignored the truth dahil para sa akin hindi din naman mahalaga. Oo. Hindi ko na binigyan ng halaga kung ano pa ang nakaraan naming dalawa dahil based na rin sa ipinagtapat ni Summer sa akin kagabi nang pinilit ko itong paaminin tungkol sa nakaraan naming dalawa ni Gray, hindi talaga maganda ang pagsasama namin noon. At nasaktan lang ako dahil sa kanya. Wala sa plano ko na alamin ang katotohanan kung may nakaraan nga ba kaming dalawa ni Gray kung hindi ko lang nakita ang dating diary ko. Nabasa ko pa naman doon ang kabaliwan ko sa kanya noon, kung gaano ko siya ka-crush, kung gaano ako kapatay na patay sa kanya. Hindi ako kinilig sa nabasa ko kahit pa halatang kilig na kilig ako nung isinusulat ko ito. Nabueset ako kaya pinilit ko si Summer na aminin sa akin ang totoo sa nakaraan naming dalawa ni Gray. At sa totoo lang, wala akong naramdaman na kahit ano sa ipinagtapat ni Summer sa akin. Hindi ako nasaktan, hindi ako natuwa. Wala akong ibang naramdaman kundi mas lalo lang akong nabueset. Hindi ako makapaniwala na nagawa kong magpakatanga ng sobra dahil sa kanya. At sinamantala din naman niya ang katangahan ko. Mabuti na lang talaga, walang epekto sa akin ang mga natutuklasan ko, hindi tulad sa mga nabasa ko na biglang sumasakit ang ulo, at parang nag-flashback ang mga memories. Hindi yan ang nangyayari sa akin. Grabe, wala akong maramdaman kundi pagkairita lang. Talampakan lang naman ang tubig sa sapa. Maya-maya lang, nasa may sapa na kami at patawid na kami. Malapad ang sapa at hindi naman mataas ang tubig, na tulad ng sabi ko hanggang talampakan lang. Hinubad namin pareho ang suot namin sa paa para hindi mabasa ito. Mabuti na lang talaga at naka-flat sandal ako, hindi ako masyadong mahihirapan sa pupuntahan naming dalawa ni Gray. Pwede ba bitawan mo ako, Gray? Naiirito kong sabi sa kanya nang hinawakan niya ang kamay ko. Come on, I just want to help you, baka madisgrasya ka pa. Kaya ko ang sarili ko, Gray. Just don't hold me. Hindi kita kailangan. I can handle myself. Bumitaw naman siya sa akin. At nagpasiw na siya sa paghakbang kaysa sa akin. Pero madalas ang paglingon niya sa akin. Bakit ka balingon-lingon sa akin? Pataray kong tanong sa kanya. I just want to make sure if you are fine. Okay lang ako. Can you just go on? Mas lalo akong hindi makakonsentrate sa'yo, Gray. Bakit? Nadidistract ka ba sa kagwapuhan ko? Pilyo siyang ngumiti sabay kindat sa akin. Hindi ako hambog baby. Talagang malaki ito, naramdaman mo naman kanina, di ba? Hindi mo na ako maalala kaya hindi mo siguro maalala ang size nito. Pwede ko naman ipakita sa'yo. Gusto mo bang makita? Nakangisi niyang sabi. Hindi ako makahumas sa narinig. Mas lalong nag-init ang pisngi ko. Napalunok pa ako. Hindi ko maintindihan ang sarili ko, may mabuhay na lang kasi na isang sensasyon sa loob ng katawan ko na hindi ko kayang ipaliwanag. Hinamag ko ang sarili ko. Natural lang itong naramdaman ko dahil tao lang ako at malabog din minsan ang isip. Nakakairita ang Gray na ito. Hindi kami nag-uusap ng mga ganitong topic ni Harvey pero ang Gray na ito, ang lakas ng loob para magbukas ng mga ganitong topic. Hindi na ako nagsasalita at binato ko lang siya ng masamang tingin. Tinawanan lang niya ako. Come on baby, I am just teasing you. Namumula ka kasi, natatawa niyang sabi. Can you stop teasing me Gray? Hindi ako natutuwa sa'yo. Kung namumula man ako, iyon ay dahil nagagalit ako, pagalit kong sabi.
Kung may gusto man akong makita, hawakan at ano pa hindi sa yuyong, sigurado akong kay Harvey yun. Hindi ko mapigilan sambit dahil sa matinding iritasyon na naramdaman ko sa kanya. Tila naiwan sa ere ang tawa niya at agad na dumilim ang anyo niya habang nakatingin siya sa akin. Ang talam ng titig niya, nakakatakot siya bigla.